So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, magbibigay ngayon ako ng 5 reason why you should purchase the Infinix Hot 60 Pro ngayong 2025 or bare months. So tara, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing and first impressions dito sa Infinix Hot 60 Pro. And syempre, abangan nyo na lang din yung full review and yung game test dito sa device na to. So nag-decide ako na gumawa ngayon ng 5 reasons kung bakit maganda i-purchase itong Infinix Hot 60 Pro. Dahil malapit na mag-payday sale ulit at baka hindi pa kayo nakakahanap ng smartphone na bibili nyo. Baka ito na ang hinahanap nyo, ang Infinix Hot 60 Pro. Kasi may nakikita ko sa mga comment section na mas piniprefer nila ang Infinix Hot 60 Pro compare sa Pro Plus, compare sa mga ibang brands. Kaya gumawa ako ng 5 reasons kung bakit nga talaga maganda bilhin itong smartphone na to. Magkano nga muna ba itong Infinix Hot 60 Pro? So, yung Infinix Hot 60 Pro dito sa ating view products, makukuha nyo lang ng halagang 7,000 pesos to. So mga ka-J-Vlog, pagdating sa SRP na itong Infinix Hot 60 Pro, nasa around 7,000 pesos siya. Pero pag binili natin dito sa view products, there's a possibility na makuha niya siya ng below SRP kasi nakuha ko to ng around 6,000 pesos itong Infinix Hot 60 Pro nung payday. Kaya kung gusto niyo makuha ng below SRP itong Infinix Hot 60 Pro, click niyo itong view products natin dahil diyan meron pang special voucher na naghihintay sa inyo. Matik mababa pa sa SRP niyo makukuha ito. So around siguro 6,000 pesos pwede niyo makuha ito. Meron ng 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So yun kasi yung malupit dito sa Infinix Hot 60 Pro, hindi siya ganun nagkakalayo, to be honest. Ito yung Pro Plus eh. Hindi siya, to be honest, nagkakalayo sa Infinix Hot 60 Pro Plus. Kunin ko yung 60 Pro Plus nandito sa baba. Ayan o. So ito yung 60 Pro Plus. Ito sa wife ko. Ito sa akin. At hindi siya ganun talaga nagkakalayo specs-wise mga ka-J-Vlog, and even the display. Ito kasi yung pinakamanipis sa smartphone ngayon. Ito manipis din naman siya at lightweight. So again, gagawa naman tayo ng phone comparo about dyan. At mas maraming nagpi-prefer ng Infinix Hot 60 Pro kasi ayaw nila nung curved display. Kasi sa Pro Plus is curved display siya. So simulan na natin sa first reason why you should buy this smartphone. Wala nang iba, display. Ito ang pinaka main advantage ng Infinix Hot 60 Pro sa mga competitors niya na ibang brand. 1.5K resolution. So, beyond Full HD 1080p ang mo-offer ng Infinix Hot 60 Pro. Same na same din doon sa kanyang 60 Pro Plus na 1.5K resolution. Again, maganda yan dahil sa mga ibang mid-range naka 1080p pa rin. Ito beyond 1080p resolution. Hindi lang yan. Tingnan nyo naman kung gaano kanipis ang bezel netong Infinix Hot 60 Pro. Sobrang premium ng display niya at paniguradong gagamitin nyo tong smartphone na to, matutuwa kayo sa display performance niya. Hindi lang yan, naka AMOLED display pa to. Ang laki pa ng screen size niya, 6.78 inches. At yun nga, sa sobrang laki ng sa display quality niya, kung makikita nyo, hindi pa haba ng masyado yung aspect ratio niya. Parang nag-balance yung length at width netong smartphone na to. Mas okay yung ganitong form factor din for me dahil sobrang nipis ng bezel niya. And guess what? Naka 144Hz screen refresh rate pa to na hindi pa natin nakikita rin sa mga ibang brands. Pinakamataas is 120Hz, pero dito 144Hz na pwede natin magamit for gaming sa future kasi syempre karamihan ngayon support pa lang is 120 FPS. At least itong Infinix Hot 60 Pro ay future proof na when it comes sa ganyang mga bagay, di ba? So yun, may enjoy nyo manood ng movies, may enjoy nyo maglaro dito, at may enjoy nyo mag-scroll dito sa kanyang napaka-gorgeous na display. Yan yung isang reason natin kung bakit magandang bilhin ng Infinix Hot 60 Pro sa kanyang premium display. Second reason, wala na iba, chipset. So, the chipset is powered ng MediaTek Helio G200. So, when it comes sa specs kasi ng G200, parang yun nga, hindi sila nagkakalayo ng G100 or G99. Sinasabi nila, parang same lang naman yan, na ni-rename lang. Kahit na ganyan iniisip ng iba, for me, G200, specs-wise, malakas yan for its price tag na 6,000 to 7,000 pesos. Abangan nyo na lang din, syempre, yung game test natin dito sa smartphone na to. Itetest natin siya sa mga iba't ibang scenario. And nakapag-download na ako ng mga itetest nating games dito like Genshin, Mobile Legends,
COD, Honor of Kings. Tatry din natin ito sa Roblox kasi marami rin nagre-request na maglaro sa Roblox. Pero G200 force price, napakasulit mga ka-J-Vlog, 6,000 pesos. And yan na rin yung top of the line na 4G chipset na pwede ma-offer ngayon ng MediaTek. Kaya titingnan natin yung performance yan sa day-to-day din natin na paggamit dito sa Infinix Hot 60 Pro kasi akin to gagawin kong daily driver itong smartphone na to. Hindi ko siya i-dispose or ibebenta. Next reason mga ka-J-Vlog, camera. Yung camera neto malupit din. Hindi sila nagkakalayo sa performance ng Sony IMX822 ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Ang linaw din. Ayan solid. Ang maganda kasi dito, tumutulong yung AI niya. Ayan pag nagtitake kayo ng photo, for example, blurred siya, magpaprocess siya, tas hindi na magiging blurred yung photo. Napakalaking tulong yan. For example, pangit yung pagkakuha ng shot nyo. Ito, partida, front camera to, napakalinaw. 50 megapixel yung main camera niya, 13 megapixel yung front-facing camera. Ito yung natuwa ako sa Infinix Hot 60 Pro. Sobrang linaw ng camera neto. Kaya kung interested kayo dito, 6,000 pesos, magandang camera performance, maganda rin po i-consider itong Infinix Hot 60 Pro. Ang pinaka-favorite na feature ko dito sa smartphone na to is yung Sky Shop. Grabe, legit nung Sky Shop na yun, yung parang, yun nga pangit. Kunyari, 2 pale yung langit, gusto nyo yung picturean na maganda, pwede nyo pagandahin, kumbaga sa Sky Shop yan, pwede nyo gawing gabi, lagyan ng stars, napakalupit. At panigurado yung mga camera-centric na consumers may enjoy din gamitin itong Infinix Hot 60 Pro. Hindi po biro, maganda talaga ang camera neto, based on my experience. Next mga ka-J-Vlog, sa battery, malaki rin yung battery niya, 5,160 mAh. Ito rin kasi yung hahabulin nyo dito, yung fast charging rate niya, 45 watts fast charging rate. And nagamit ko naman na siya ng 1 week. And so far, the battery performance for me is excellent din naman. Nakakapaglaro tayo dito ng ML, nakakapaglaro rin naman tayo dito ng ilang oras. Tapos may mga natitira pa na mataas sa battery percent. Pag nag-scrolling lang matik, matagal nyo magagamit to, or pag solid game kayo, syempre few hours lang tatagal yan. Pero kung balance lang, kunyari naglalaro kayo minsan, nag-scroll kayo minsan, nanonood, aabot din ito matik ng isang araw sa inyo mga ka-J-Vlog. Hindi lang yun, malubat lang to. Meron naman siyang tinerno na mabilis na charging rate, which is 45 watt fast charging rate. For me, 6,000 to 7,000 pesos, 45 watt fast charging rate is welcome addition. Usually kasi mga early 2025, 33 watts ang in-offer ng mga ibang brands for a price tag na ganito. Pero nakakatuwa na ngayong mid-2025, nakapag-offer na sila ng 45 watt fast charging rate sa ganitong murang halaga lang na smartphone na I think yan na rin yung makikita natin na nilalagay ng mga brands ngayon, 33 watts or 45 watts sa ganitong mga price tag na 6,000 to 7,000 na device. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog is of course the speakers. Napakalakas ng speakers nitong Infinix Hot 60 Pro. Dual stereo speakers po ito. Pero pinaka-main na pinagkaiba niya doon sa Pro Plus is JBL yung Pro Plus. Ito po is hindi po to JBL. Ayan. Kahit na hindi siya JBL mga ka-J-Vlog, okay rin naman yan. Malakas pa rin naman yung offer na speakers nitong Infinix Hot 60 Pro, kaya pag maglalaro kayo dito, manonood ng movies, may enjoy nyo naman din yung loudness ng speaker na itong smartphone na to. Marami pa akong nagustuhan dito sa smartphone na to, hindi lang yung 5 reasons na yan. At isa dito is yung yung design and yung slim niya. Again, tulad ng sinabi ko sa inyo, ito rin yung isang minamarket ni Infinix sa mga Pro series nila, yung slim design. Grabe, biruin mo 5,000 mAh battery to, pero napakagaan. Yan yung tinasabi ko dati noong 2019 na bago pa lang yung 5,000 mAh sa mga smartphone, mabibigat at matataba. Pero ngayong 2025, after 6 years, biruin mo 5,000 mAh, maning-manina lang, ang gaan na po ng battery na yan sa mga devices ngayon, tapos slim pa. At yun nga, ito rin yung fino-focus ngayon ni Infinix, yung design and aesthetic ng mga smartphones sila. Biruin mo, ito, napaganda ng design nito, very attractive naman siya, very premium looking, at yung color na to, yung silver na to, nare-resemblance for me doon sa Pro Max ng mga iPhones. And ang maganda dito yung color variation ngayon ng Infinix Hot 60 series, ang gaganda.
may colorful, may serious looking, pero nung bumili kasi ako nito, hindi available yung mga colorful design. Kaya nagstick ako sa silver neto, which is hindi naman ako nagsisi, maganda naman. Even sa wife ko, silver din, wala rin yung mga available na fun colors. Kaya pareho kami silver, 'di ba? So again mga ka-J-Vlog, yan ang ating 5 reason why you should purchase the Infinix Hot 60 Pro ngayon 2025. For me, ito ay isa sa pinakamaganda na entry-level smartphone na pwede nyo mabili ngayon 2025. At kung interested kayo dito sa smartphone na to, i-click nyo na tong view products natin. Dahil dito sa view products natin, panigurado legit, bagsak presyo, at meron pang voucher na naghihintay sa inyo pag bumili kayo ng Infinix Hot 60 Pro dito sa ating view.